Magandang araw! Andito na ang reviewer para sa Filipino 10 ngayong lagumang pagsusulit. Ano ang kahulugan ng salitang adsum? Ito ay nangangahulugang narito po sa wikang Filipino at sa wikang Ingles naman ay nangangahulugang present. Ilang taon si Padre Florentino nang siya'y maging pari? Si Padre Florentino noon ay 25 taong gulang nang maging pari siya at idinaos ang kanyang unang misa. Anong aklat ang laging pinapabasa ni Hermana Penchang kay Julie? Ang aklat ni Tandang Basyong Makunat ang laging pinababasa ni Hermana Penchang kay Julie sapagkat ito ay naglalaman ng magagandang aral o kabutihang asal. Sino ang vice-rector ng universidad at mga pari? Ang vice-rector ng mga universidad o ng universidad at ng mga pari ay walang iba kundi si Padre Sibila. Ano ang wika ang ituturo kung sakaling maaprobahan ang akademya? Ang wikang ituturo ay walang iba kundi ang wikang Kastila sapagkat ang kanilang ipatatayo ay ang Akademya ng Wikang Kastila. Saan sa Maynila nakatira si Simon? Sa kabanata kung saan naguhukay si Simon sa gubat ng mga Ibarra, sinabi niya doon kung saan siya nakatira sa Maynila at ito ay sa Escolta, Maynila. Ilan taon nang patay si Sisa? Bata pa lamang noon si Basilio nang namatay at inilibing niya ang kanyang ina. Mahigit 13 taon nang patay si Sisa, subalit sariwa pa rin sa gunita at alaala ni Basilio ang mga nangyari. Sino ang mayamang mag-aalahas? Kilalang-kilala natin siya. Siya ay walang iba kundi si Simon, ang nagbalat kayong si Crisostomo Ibarra. Sino ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio? Nang tumakas si Basilio sa seminaryo, napunta siya at kinupkop siya ng matandang si Tata Selo na lolo naman ng kanyang kasintahang si Julie at ama ni Cabezang Tales. Sino ang estudyanteng nag-aaral ng medisina? Walang iba kundi si Basilio. Sino ang kasintahan ni Basilio ni anak ni Cabezang Tales? Nabanggit ko na rin sa mga naunang slides. Ito po ay walang iba kundi si Julie or si Huli o Juliana nagpaalila kay Hermana Penchang. Sino ang panganay na anak ni Cabezang Tales? Tatlong lahat ang anak ni Cabezang Tales. 2 ang babae at 1 ang lalaki. Ang panganay ay namatay sa sakit na malaria at ito ay walang iba kundi si Lucia or Lucia. Sa anong bayan nasasakop ang bahay ni Natales? Ito ang pinakamalaking bahay sa bayang iyon at ito ay matatagpuan sa bayan ng Tiani, nayon ng Sagpang. Sino ang nagbabawal sa paggamit ng baril kay Cabezang Tales? Ito ay walang iba kundi ang gobernador. Sino ang nakituloy sa bahay ni Cabezang Tales upang magtinda ng alahas? Walang iba kundi ang mayamang mag-aalahas at ang kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan General, walang iba kundi si Simon. Sino ang kaibigang matalik ni Maria Clara? Sa nobela pa lamang na No Limitang Here, makikita na doon na talagang matalik na magkaibigan ang dalawang ito. At ito ay sa katauhan ni Sinang na anak ni Kapitan Basilio at Kapitana Tika.
Sino ang sumama sa mga tulisan matapos kunin o nakawin ang revolver ni Simon? Walang iba kundi ang may-ari ng bahay na kanyang tinuluyan. Walang iba kundi si Kabesang Tales. Sino ang may suot ng laket na ibinigay sa pulube? Nang minsang sila'y mamasyal sa bayan ng San Diego, nakatagpo siya ng pulube dahil walang perang may bibigay rito. Ibinigay ni Maria Clara sa pulube ang kanyang laket, na regalo naman ni Crisostomo Ibarra sa kanya. Sino ang kinuha ng mga sibil nang hindi mahanap ang kanilang pakay? Ito ay walang iba kundi si Tata Selo o si Tandang Selo. Sino ang naging Panginoon ni Julie at bumili ng singsing para sa Birhen? Walang iba at kilalang-kilala natin ito sa pagsisimula pa lamang ng kabanata kundi si Hermana Penchang. Anong bagay ang ipinalit ni Kabesang Tales sa revolver ni Simon? Nang marinig ni Simon ang laket ni Maria Clara, kaagad siyang nagkaroon ng interes at ito ang naging bagay o naging kabayaran sa kinuhang revolver ni Tales. Ilang beses nahuli ang kutserong si Sinong? Walang ibang sagot kundi 2 beses. Kanino nagmano si Julie at nagbendisyon sa kanya bago umalis patungo kina Hermana Penchang? Walang iba kundi ang kanyang lolo, ang kanyang ingkong at ang tauhang napipi sa nobelang ito, Tata Selo. Nagkagulo ba ang mga manang nang hindi na makapagsalita si Tata Selo? Nang walang lumabas na anumang tinig sa bibig ni Tata Selo, nagkagulo ang mga manang at ang mga nakikinig o nakakitang mga babae. Ang lahat ng bahay sa San Diego ay may handa tuwing Pasko. Hindi lahat, sapagkat nung mga panahong iyon ay isa lamang ang maganda at nagliliwanag sa mga makukulay at maliliwanag na ilaw, kundi ang bahay lamang ng Kapitan Basilio. So, hindi lahat ng bahay. Lahat ng tao ay nagbibihis ng maganda tuwing araw ng Pasko. Hindi lahat, sapagkat ang mga nagbibihis lamang at ang binibihisan lamang ng magagara at magaganda ay ang mga bata, sapagkat naniniwala sila na ang Pasko ay para lamang sa mga bata. Si Basilio ay dumating sa bahay ni Kapitan Tiago lulan ng karumata. Kapag sinabi nating karumata, ito ay karwahe. Subalit sa kabanatang ito ay hindi siya lulan ng anumang karumata o karwahe, sapagkat siya ay lakad. Mga kakanin lamang ang ibinibigay na aginaldo noon sa mga bata. Hindi. Bukod sa pera, binibigyan din sila ng mga laruan. Pero mas madalas ang nireregalo sa kanila ay mga pera. Ang araw ng Pasko para sa mga matatanda ay araw ng mga bata. Tama, tumpak, true naman. Subalit para sa mga bata, ito ay hindi nila araw, sapagkat sila dito ay napagagalitan, nakukurot at iba pa. Ipinagbili ni Julie ang laket na regalo sa kanya ni Basilio. Very wrong, hindi. Dahil ito lamang yung kaisa-isang bagay na regalo sa kanya ni Basilio at ayaw niya itong ipagbili kahit anong mangyayari. Ipinasasabi ni Julie sa kanyang ama na siya ay napasok na sa kolehiyong maliit lamang ang bayad. Tama. Bukod doon ay ang kanyang amo o magiging amo din ay marunong magsalita ng wikang Kastila. Alam ni Julie na pipina ang kanyang lolo bago pa man niya ito iwan. Hindi. Siguro kung pipina ay di dapat ay hindi na siya pumunta muna doon kay Hermana Penchang at inalagaan na muna niya ang kanyang lolo. Diba? Nagluto muna si Julie ng agahan bago pa man niya iwan ang tahanan. Hindi na rin siya nakapagluto
Pagkatapos niya mag-antanda, dumiretso kaagad siya sa batalan, inayos muna pala ang kanyang tampipi o ang kanyang lalagyan ng damit at saka naligo at naggayak na paalis sa kanilang tahanan. Noche Buena pa lamang ay inayos na ni Julie ang tampiping kanyang dadalhin. Tulad ng nasabi ko kanina, kapaskuhan na niya ito na ayos. Kinabukasan, pagkatapos niyang mag-antanda, inayos niya ang kanyang tampipi. Yun ay araw na ng Pasko. Hindi na lubhang malungkot si Julie nang magising noong Pasko. Malungkot na malungkot siya noon sapagkat akala niya maghihimala ang berhen. Walang nangyaring himala kaya siya ay walang magagawa kundi magtungo at magpaalipin kay Hermana Penchang para lamang mapalaya si Kabesang Tales. Si Basilio ay dumating sa San Diego na karaniwang inililibot ang prosesyon. Tama, kaya nga naantala siya dahil mayroong prosesyon at bukod pa doon ay dahil nahuli ang kotserong si Sinong. Saan karaniwang nakaupo ang mga manlalakbay sa ilalim ng kubyerta? Karaniwang sila'y nakaupo sa mga upuan o sa mga bangko na malapit mismo sa makina ng bapor. Ano ang kalagayan noon sa ilalim ng kubyerta? Bukod sa nanlilimahid o maraming mga tao, ay maingay din noon sa ilalim ng kubyerta sapagkat narito ang mga estudyanteng pauwi sa kanilang mga lugar sapagkat noon ay bakasyon na sa paaralan. Ano ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa ilalim ng kubyerta? Noong mga panahong iyon, ang mga tao ay karaniwang nagtatalo sa kanilang mga pinag-uusapan. Sino ang paring namamahala sa paghingi ng pahintulot sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Ang paring namamahala dito ay walang iba kundi ang vice-rector din ng universidad at ng mga pari na si Pari o Padre Sibila. Sino naman ang pamangkin ni Padre Florentino? Ang kaisa-isang pamangkin ni Padre Florentino na pinagkakamalang siya rin ay anak nito sa pagkabinata ay walang iba kundi si Isagani. Sino ang pamangkin ni Doña Victorina? Siyempre, ang pinakamaganda at ang iniibig, minamahal, iniirog ni Isagani, walang iba kundi si Paulita Gomez. Sino ang dahilan kung bakit naging pari si Padre Florentino? Ayaw naman talaga ni Padre Florentino maging pari, kundi lamang dahil sa kanyang ina na pinakamamahal niya, hindi siya magpapari.